Um, Morning guys, dito naman po si Kamando para ipakita ko sa inyo kung paano ko po kung paano ko gumagawa ng aming filter para sa aming fish pan. Bali, nakikita nyo po kung anong pong mga ginagamit ko at kung paano ko po i-set up ang aking filtration sa ating fish pan para nang sa ganon ay kahit hindi tayo makaligtaan natin magpalit ng tubig, kahit paano hindi palaging magpapalit tayo kasi meron po siyang nakalalay na filtration. Okay po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at nakapanood ng iba ko pang video, paki-follow na lang po or paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Paki-like na rin din tong video na po ito. At syempre, paki-share na lang kung maaari po. Hindi ko na po patatagalin at umpisahan ko na po. Watch this. Boom! Ayan po guys. Ito pong gamit natin ay nabili ko lang po ito sa isang bakery po ng halagang 250. Lalagyan po ito ng, hindi ko lang kung margarine o yung kulay puti na na parang nagiging mantika siya. Basta alam niyo yun ng nasa bakery na po para makamura-mura kayo. Medyo makapal po siya at saka food grade po ito. Ibig sabihin ng food grade ay lalagyan ng pagkain. Hindi ito, kahit lagyan ito ng pagkain, hindi maghahalo yung chemical niya sa pagkain. Hindi nakakalason. Okay po. Balang ginawa ko po ay binutasan ko lang po siya dyan gamit ang cutter. Cutter po, yung cutter na to. Itong cutter lang po na to. Itong cutter na yan. Yan po ang ginamit ko sa pangbutas. Yan. Yung cutter na yan. Yan po ang ginamit ko sa pangbutas. Tapos, bali, ito po yung lalabasan ng overflow. Diyan po lalabas ang ating overflow. Tapos, para naman sa pagde-drain ng ating, kung halimbawa ma-stack na siya ng mga dumi sa ilalim, nagbutas naman din po ako dito. Bali, lalagyan natin ng tubo, kahit mga ganyang kahabang tubo, lalagyan natin para naman yan sa pag-drain. Opo. Tapos bumili po ako ng epoxy, marine epoxy para sa ating pag-seal yan, kagaya nun. Yan po. Bali, maya-maya unti-unti ay papakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa ang aking pag-setup ng filtration. Doon ko po siya ilalagay, yan sa may net na yan. Diyan ko po siya ilalagay. Okay po. Morning guys. Bago po natin ipagpatuloy ang ating paggawa ng ating filter, ay nandito po ako ngayon ngayong umaga sa ating fish pond para magpakain ng ating mga unti-unti nang nagsisilakihang fingerlings. Yan po ang ating fingerlings. Naobserbahan ko lang po na dapat po kung magpapakain po tayo ay kung maaari yung kaunti lamang po. Huwag po natin silang i-overfeed kasi ang tendency po kasi ito yung sinasabi minsan ng ibang vlogger na hindi masyadong ma-explain kasi nila kung bakit nagkakaroon ng overfeeding, bakit nasabing overfeeding. Sinasabi lang nila na overfeeding daw, kaya kailangan maintain natin. Kaya pala nagkaka-cause ng pagkamatay ang overfeeding dahil kasi alam niyo naman po ang hito, kain lang sila ng kain pag meron silang nakikitang feeds. Opo. Ngayon, kakain po sila sa tingin nila sapat na po. O parang hanggang sa lumobo yung tiyan nila ng konti or kahit sa yung sabi natin full na paglobo. Ang problema naman po kasi yung feeds po natin pag nababasa na, nag-i-expand pa po ito sa loob ng tiyan ng ating mga hito. Kapag mag-expand po, doon na po mahihirapang siguro mabibigatan o mahirapang makahinga na ang ating mga hito dahil yung pagkain nila sa sobrang dami ng kinain nila plus nag-expand pa, dumoble ang laki ng tiyan nila. Sa palagay ko yung pong nagkakaroon kung bakit po namamatay ang feeds. Kaya ang ginagawa na lang natin, ito sa ganitong lawak na feeds,
Tapos sa 1,000 lang po ang laman. Ang ginagawa ko, nabawasan na mga po ito kasi nakita nyo na mga po sa iba kong video na namatay na po yung iba. Oh. Ang ginagawa ko na lang po, kung makikita nyo po ito po ay, kung di ako nagkakamali is nasa 12 ounce ata to or 8 ounce na baso. Puno po yan, tapos ilan po ang binawas ko kasi napansin ko na po yung hinihagis ko na parang nagkalat na naman, parang kalat naman po siya yung yung paghagis ko po nito ay naghagis po ako ng banda rito, banda ron, pakunti-kunti, banda ron hanggang sa makita ko na yung mga isda kasi sa 1,000 na laman to halos lahat na okuparan nila yung meron silang kanya-kanyang teritoryo. Kaya binagsakan ko po yung kanilang teritoryo. Pati sa gitna naglagay din po tayo. Pero kapakunti-kunti lang po dahil ito lang pong nabawas sa puno nito. Maglalagay man ako ng konti pa. Siguro mga kalahati titira ko. Yun lang po. Sa sa 1,000 na Pero bawas na po yung 1,000 kasi medyo marami na rin po namatay. Pero hindi ko lang alam kung nag 20% na po. Okay po ha. Magpapatuloy po tayo sa ating paggawa ng ating filter. Okay po. Guys, bali ito pong setup natin ng ating filter. Bali nandito pong water pump. Nilagyan ko po ng dimedya na tubo papunta sa ating Bali sa ngayon kasi hindi pa po tapos ang ating filter, nilagay ko muna dito sa sa pan yung ng tubig. Ito po yung ating filter. Hindi pa po siya tapos. Bali lalagyan po natin yan ng mga bato, malalaki at saka maliit na bato. Lalagyan po natin yan. So hindi pa kasi siya tapos kasi wala pa akong time trabahuin. Siguro sa Sabado, pag Sabado at saka Linggo naman. Ngayong Sabado na darating sa Linggo, tapos yan. Busy pa tayo ngayon sa ating nalalapit na patanim bukas ng palay. Yan po. Siguro baka ko lang to sa part 2 na video. Okay po. Yan po, ang purpose niyan kahit paano ay nakakapagpabula ng tubig yan. Ang nakakapagpabula ng tubig, ibig sabihin nakakapag-oxygenate siya. Para magkaroon ng oxygen ang ating tubig, mga dissolved oxygen. Okay po. Yan po guys, andyan na po yung nakasetup na natin. Ito pong 2 inches na PVC ay nakalitaw po yan sa ilalim. Hindi po yung nakasagad sa ilalim ng drama. Nakaangat po yan para dyan po lalabas ang ating tubig. Tapos nilagyan ko na rin po ng mga bato. Yung pambato na yan ay yung mga scrap na batong semento na namin yan. Dito na pinamulot ko lang. Pwede rin po yung pamahayan ng mga bakterya. Tapos yung drain po natin, kung mapapansin nyo, ay yung tubo niya po ay nakapasok din sa planggana yung plangganang taklob na planggana. Binutasan ko rin yun po yan sa gilid po dahil para yung PVC po ay makapasok sa loob. Kasi ang purpose po niya kung bakit po yung merong planggana na may butas-butas na yun na planggana yan dahil po para hindi po mabara ng mga bato ang ating mga drain at saka ang ating itong pasukan ng tubig. Yan pong purpose para meron siyang awang doon sa ilalim. Kumbaga, lalagyan po natin yan ng fish net at saka another na mga maliit na mga bato. Bali layer by layer po ang gagawin natin. Yan po. Binawasan ko na lang po pala ng tubig itong ating fish pan dahil nilinis na po namin. Siguro po kung medyo na maaga-aga lang pong nagawa natin yung ating biofilter ay hindi na po siguro pinalitan yung tubig nito dahil nanghinayang po ako noon dahil ang tubig na po na nabawas natin ay kahit paano meron na rin po siyang good bacteria na siyang kakain sa ammonia sa tubig. Ang ammonia po ay gawa po ng mga excess na
feeds ng ating mga hito at saka yung kanilang mga dumi. Yung ammonia po ang talagang poisonous sa ating mga hito. Bali, yung mga good bacteria na siyang nabubuhay automatic sa ating fish pond, ay siya rin po ang kakain ng ammonia. Okay po. Yan po. Bali, hindi ko na po napakita sa inyo, hindi ko na po na video kasi medyo busy kami. Yan pong filter na yan, yung ating water pump po ay binalutan ko na ng screen para hindi po makapasok yung mga fingerlings. Tapos yung water pump na yan po, meron na po yung laman na mga bato na maliliit. Tapos nilagyan ko lang sa ibabaw ng fish net. Tapos nilagyan ko rin ng bato na maliliit para pandagan sa ating fish net. Yan po, bali ang magiging overflow niya ay siya pong lalabas sa ating overflow na tubo. Bali yung mga dumi-dumi na may higop po ay maiiwan sa ilalim ng ating biofilter. Okay po. Yun po. Sana po ay nagustuhan niyo pong muli ang ating video at pagpasensyahan niyo na po dahil hindi ko po masyadong naipakita ng maayos ang aking paggawa ng filter. Gawa ng mahirap po mag-video ng may ginagawa at saka nagmamadali po. Nandito po ang aking boss. Okay po. Sana po may nagustuhan kayo sa aking video. Hanggang sa muli po. Ito po si Kamando, nagsasabi sa inyong ka-agrika.